Good morning mga Bisaya tsaka hindi Bisaya. So, may nakita din ako na post, yung nangyari na ito, yung honeycomb na yung ampaw kung tawagin. Ampaw ba sa Tagalog? Sa Bisaya, ampaw or honeycomb. Hmm. So, ang possible na cause lang naman dito is hindi pumasa yung bakal sobrang dikit ng bakal, dikit-dikit yung bakal or yung walang vibrator. So, ang vibrator, um, given na yun. I mean, wala na tayong kailangang i-discuss diyan, discuss nun. Kailangan i-vibrate talaga. Or kahit i-vibrate yan, pero um, kailangan pa rin yung ma-meet natin yung requirements tungkol sa bakal. So, sinearch ko sa Google yung minimum spacing requirements ng bakal. Ito yung nakasaad. So, ito, ECI pa rin to. ECI pa rin yan. So, ECI pa rin yan. So, ang minimum na bakal, tatlo yung criteria na kailangan anuhin mo, check mo. Tapos, kunin mo yung pinaka, pinakamalaki sa tatlo. So, ang una mong kunin is yung 1.5, no? Ang una is 1.5. Tapos, pangalawa is 1.5 times the bar diameter. So, longitudinal bar. Ang ibig sabihin ng longitudinal bar, yung vertical bars mo. Yung vertical bars, yun yung tinatawag na longitudinal bar sa kulong. Kung beam, yun yung main beam, main bars beam. Yun din yung longitudinal bars. Pero sa kulong, ito yung sa vertical. So, 1.5 diameters. Now, halimbawa, yung bakal, kalamitan sa atin ginagamit is 16 mm. Ito yung kalimitan na ginagamit sa atin na bakal. Minsan 20, pero ito parang 16 mm lang yan. So, yung pangalawa, yung unang criteria is 1.5 inches or 38 mm. Pangalawa is 16 or um, 1.5 times bar diameter, which is halimbawa for in this example 16 mm. So, ilan ba yan? Distance or wala pala 'tong multiplication. So, ang 1.5 times 16 is 24 mm. Tapos yung pangatlong criteria is 4/3 sa aggregate size. Now, kalimitan na aggregate size na ginagamit sa concrete na halimbawa kulong or usually yun 20 millimeter, no? 20 millimeter. So, 4/3 times 20 millimeter, no, 25 lang siguro yan. So, 26 ang magiging diyan is 26.67. So, in this case, kung sa atin lang naman na yung bakal is maliit lang naman, 16, tapos yung aggregate is 20, so ang mag-governing dyan is 1.5. Yun yung clear spacing ng between bars ito, clear spacing. So, ano yan? So, kung i-draw natin yung anong ibig sabihin ng clear spacing, so kung ito yung kulong, and then yung bakal, ganyan, halimbawa, for the sake of lang discussion, ganyan yung bakal, di ba? Ang ibig sabihin ng clear spacing is ito, yung galing dyan, oh, yung ito yung clear spacing na sinasabi. No? So, kailangan is 1.5 inches
1.5 times dB at saka 4/3 ng aggregate. So, in this time, usually ang mag-govern is yung 38 mm or 1.5 inches na spacing. So, kung titingnan mo yung ano, titingnan mo yung closer look yung ano, yung buckle, ah, ito tingnan mo dito, sobrang sobrang sikip, 'di ba? Or mga splicing siguro 'to, bakit ang daming rebars? Meron sigurong splicing na nangyayari dito kung bakit ganyan ka-congested yung rebars. So, anyway, ito yung mga kailangan i-check mo na kailangan ma-meet 'tong requirements na ito tapos 'pag i-vibrate mo, okey na 'yan. So, ito siguro yung naging problema dito. Masikip yung rebar tapos hindi din walang vibrator na ginamit para i-vibrate yung concrete. So, yun yung mga dapat iwasan para hindi magkaroon ng ampaw or honeycomb. Until next time, mga Bisaya.